Hi guys, May Love Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para puntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? We have here the 10 of Wands, the Star, the 6 of Wands, and we have here the King of Swords. Okay, so mukhang sa susunod na mga araw, there is still hope, kumbaga. Parang mapupuno kayo ng pag-asa or mabibigyan kayo ng pag-asa na in spite of sa mga problema na nararanasan ninyo. Okay? So, parang makakaramdam ka dito ng parang pagpapahalag. Okay, wait, i-rephrase ko lang. So, may mga problems na maaaring na-encounter kayo ngayon or mai-encounter. Pero parang hindi kayo mawawalan dito ng pag-asa na ma-solve yung mga problems na yon. Pwedeng isa sa maiisip ninyo or ma-realize ninyo is yung self ninyo or yung pagbibigay ninyo ng importansya sa sarili ninyo. Okay? Kumbaga, ipra-priority ninyo yung sarili ninyong kapakanan bago ninyo i-priority yung ibang tao. Okay? Sa problema, kumbaga, isi-save mo na yung self mo bago mo i-save yung iba, kasi paano mo sila matutulungan kung yung sarili mo mismo hindi mo matutulungan. Okay? So parang mas magiging matapang ka dito in handling your problems or facing yung mga problema na darating sa buhay mo, kasi parang nagkakaroon ka dito ng kumpiyansa sa self mo na I can do this. Importante pahalagahan ko muna yung sarili ko and then saka ko isaayos yung ibang mga bagay. Okay? Since this is a love reading, i-apply natin yon sa relationship ninyo na maaari nga na nagkakaproblema kayo ng person mo. So, parang i-priority mo yung self mo instead of prioritizing yung kapartner mo. Lalong-lalo na kung yung kapartner mo yung problema or kung siya yung nagbibigay ng problema sa relationship ninyo, di ba? Parang mas iisipin mo yung sarili mong kapakanan kaysa sa kanya. Parang ganyan. Okay? And then we have here the Knight of Swords, the Page of Cups, the Six of Swords, and the Two of Swords. So, in the process, makakaramdam ka na parang nagiging atat ngayon yung person mo. Okay? Pwedeng magme-message siya yung aligaga siya. Maybe nararamdaman niya rin siguro na hindi mo siya masyadong pina-priority. Parang yung sarili mo nga yung inaasikaso mo. So, yung burdens, kumbaga, mas napupunta sa kanya. Mas nararamdaman niya ngayon yung hirap. Okay? So, pwedeng magre-reach out yan sa'yo, makikipag-usap yan sa'yo, and maybe o-offeran ka niya or may mga isasuggest siya sa'yo na mga ways na tipong para mapa-improve or masolusyonan yung mga problema ninyong dalawa. Pero nakikita ko dito na hesitant ka, parang nagdadalawang isip ka kung maniniwala ka ba doon sa sinasabi niya or hindi. And then we have here the 8 of Cups, the 2 of Wands, and the 9 of Cups. So medyo hindi ka kontento, kumbaga doon sa ipapakita niya sa'yo or sasabihin niya sa'yo.
lalong-lalo na kung parang hindi mo nakikitaan ng magandang kahihinatnan or hindi mo nakikitaan ng basta anything na ikabubuti ninyong dalawa or for your future. Okay? So, kumbaga, nakikita ko na hinahanap mo kumbaga yung contentment na dito ay yung happiness, and parang hindi mo na yun nararamdaman or hindi mo na yun nakikita sa kanya. And then you have here the Emperor and the Five of Wands. And because of that, pwedeng magkaroon kayo dito ng conflict, push and pull. Pwedeng naghahabulan kayong dalawa or more of mas hinahabol ka na niya ngayon. Lalong-lalo na if you are dealing with a fire sign or Aries, pwedeng mas naninindigan siya ngayon dito. Parang nagsasabi siya ngayon dito sa'yo ng mga plano niya na pwedeng ipinaglalaban ka niya, parang gano'n, na parang sinusuyo ka niya, pero hindi pa rin kayo mag-meet halfway. Parang may conflict pa rin. Okay? Hindi pa rin swak, kumbaga yung gusto mo sa gusto niya. And then you have here the Eight of Cups. So, ang parang mangyayari is the both of you will keep trying to work things out until you find your middle ground or until everything settles down. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. We have here the Queen of Coins, the Four of Swords, the Eight of Coins, and we have here the Seven of Cups. Okay, yung iba sa inyo, kung halimbawa hindi kayo in a relationship right now or naghiwalay kayo ng person mo, pwedeng mas magiging kampante kayo ngayon, mas relax, parang nagbabakasyon, nagre-rejuvenate, ganun, na you are working for yourself or working something para sa sarili mo. Parang mas open ka ngayon sa iba't ibang mga bagay, mga oportunidad, different choices, parang ganyan. At parang mas kampante ka nga sa self mo. Okay? And then we have here the Queen of Swords, the Seven of Coins, the Knight of Coins, and the Four of Cups. Yung iba sa inyo, maaari pa na mas nagiging mataray or yung parang you don't care if you are single, you don't care kung basta yung parang ang dating okay lang kahit walang iba, at kung meron mang manggugulo sa peace of mind ko, hindi ako natatakot na alisin itong tao na to sa buhay ko. And pwedeng mas nagiging patient kayo dito in waiting for somebody worthy to come into your life. So, maaaring mas, yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, mas open kayo dito sa ibang possibilities or opportunities. So, hindi nyo sinasara yung sarili nyo sa isang option lang, na tipong handa rin kayo na mag-antay for the one, hindi yung basta-basta na lang kayo papasok sa isang bagong relationship. And mukhang meron namang paparating sa inyo. Yun nga lang itong paparating sa inyo na to, even though magiging serious sa'yo itong tao na to, parang hindi ka pa rin totally into it.
Okay? Or pwedeng hindi mo siya type nga. Hindi mo lang siya trip. Kaya patuloy ka na magiging or searching for other options. Okay? And then we have here the King of Cups, the Hierophant, and the Six of Cups. Fortunately, meron darating sa inyo. Either may magbabalik sa inyo, somebody from the past, not necessarily an ex. It can be someone na you already met, you already know, na magkakaroon kayo ng connection again. Ito yung tao na mamahalin ka or magkakaroon kayo ng serious relationship. Okay? At pwedeng mabuntis ka nitong tao na to. Pwedeng ito yung tao na makakatuluyan mo. Okay? So, siguro, until hindi mo nakikita itong tao na ito, ayun nga, be open to other options. Okay? And enjoy muna yung pagiging single mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. We have here the Tower, the Strength card, the Ace of Swords, and the Two of Wands. Okay, so ang sinasabi dito is you have to be strong sa mga susunod na mga araw. Parang meron kang magiging mga problema o isang malaking problema na ma-encounter this next couple of days. And parang kailangan mo na maging open-minded. Parang kailangan lawakan mo yung pag-unawa mo, yung pasensya mo. Pwedeng maging wise ka dito instead of focusing sa emotions mo. Kailangan yung utak, kumbaga yung pairalin mo in handling yung problem na ito. Okay? Now, you have to think about yung future. Kung ano, kumbaga, yung kahihinatnan nitong magiging decision mo on how to handle the problem. Okay? And then we have here the Two of Coins na talagang kailangan mong timbangin ng maigi ang mga bagay-bagay na kung magwo-work out pa ba or hindi na maybe it is better kung layuan mo na lang instead of trying to fix things, na maybe sa iyong paglayo, doon maging okay ang lahat, or maybe sa iyong paglayo, doon ka makatagpo ng tunay na kaligayahan. Okay? And then we have here the Seven of Wands, the Ten of Coins, and the High Priestess. Pero nakikita ko dito yung parang determined ka pa rin somehow to really fix the relationship, especially kung may pamilya kayo or may mga anak kayo, na parang gusto mo talaga na mabuo yung relationship ninyong dalawa, na yun yung palagay mo na tama na gawin. Okay? And then we have the Six of Wands and the Queen of Cups. So, parang it's a battle between what you want or what you love or yung sarili mong kapakanan. Tama ba? Yung naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? So, parang winaway mo, ano ba yung kailangan kong bigyan ng priority? Yung sarili kong kapakanan, yung sarili kong sanity, o yung taong mahal ko, or yung mga mahal ko sa buhay. Okay? And then we have here the Magician. And dahil
siguro makukuha mo pa rin yung lakas ng loob mo sa mga susunod na mga araw, and you will still keep on fighting for both. Okay? Parang ipaglalaban mo pa rin na mabuo yung relationship mo at ipaglalaban mo na hindi ka mawalan ng sanity. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.